Kasalukuyang pinag-iisipan ng MPTC kung paano palawakin ang NLEX, tinatawag na NLEX Air, para hindi magka-traffic, pero pinag-aaralan muna nila ang epekto ng mga bagong tren, MRT7 NSCR at subway, na darating, dahil baka bumaba ang bilang ng motorista sa NLEX at maapektuhan ang negosyo nila. Kailangan nilang planuhin ng maigi para maging matagumpay ang expansion at hindi malugi. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Pinag-aaralan pa ng MPTC, Metro Pacific Tollways Corporation ang NLEX Air, dahil sa malaking epekto ng tatlong bagong railway projects, MRT7, NSCR, MMSP, sa daloy ng trapiko at kita sa NLEX. Ang layunin ay makahanap ng optimal alignment para sa expansion na hindi makakasira sa kanilang pananalapi, lalo't may mga bagong rail systems na darating na magdadala ng daan-daang libong pasahero na posibleng magpababa sa bilang ng motorista sa NLEX. Ang mga riles na ito, na inaasahang tatapusin sa susunod na dekada, ay magpapadali sa pag-aaral ng MPTC sa pagpapalawak ng mga tollway, na magdadala ng malaking pagbabago sa mobility sa Metro Manila. Habang may paghihintay, nagpapatuloy ang MPTC sa pagpopondo at pagtatayo ng iba pang mahahalagang proyekto tulad ng Cavitex at Calix, na may mga bahaging inaasahang matatapos sa 2026, gamit ang mga pondo mula sa kanilang bond issuance noong huling bahagi ng 2025. NLEX Air ay isang ideya para palawakin ang NLEX at magbigay ng mas malawak na espasyo, ngunit kailangang balansehin ito sa epekto ng mga rail projects. Sinusuri ng MPTC kung saan pinakamagandang ipatupad ang expansion para hindi maapektuhan ang kanilang kita at mapakinabangan ang future developments. Naka-focus din ang MPTC sa pagbabawas ng kanilang utang, 200 billion pesos, at pagpapalakas ng kanilang balance sheet. Tingnan kung kakayanin ba ng inaasahang kita ang tansyang gastos na hanggang 70 billion pesos, ayon sa mga paunang kalkulasyon. Samantala, ang planong Espanya-Quezon Avenue Busway System ay isang panukalang Bus Rapid Transit (BRT) na naglalayong magbigay ng mabilis at seamless na biyahe sa pagitan ng Maynila at Quezon City, na katulad ng EDSA Bus Carousel. Ang proyekto ay pinag-aaralan ng Department of Transportation (DOTR) upang bawasan ang traffic sa may 12 kilometrong rutang ito. Layo nitong pabilisin ang biyahe at gawing mas komportable ang pag-commute sa kahabaan ng Espanya Boulevard, Manila, hanggang Quezon Avenue, Quezon City. Inaasahang mapapaikli nito ang biyahe mula 2 oras pababa sa 40 minuto. Ang Espanya ay kilala bilang student hub, gaya ng UST, FEU, UE, at iba pa. Kaya ang busway ay makakatulong sa daan-daang libong estudyante at commuters araw-araw, layunin nitong makabuluhang bawasan ang biyahe sa pagitan ng Manila at Quezon City. Sa kasalukuyan, patuloy ang pag-aaral ng DOTR kasama ang DPWH at MMDA upang matiyak ang pagiging viable ng nasabing busway route, nakatuon sa commuter-centric na mga istasyon na may maayos na walkways, elevators, at escalators. Kasalukuyang pinag-aaralan ang posibilidad at disenyo ng proyekto. Ang pag-aaral ay pinopondohan ng Asian Development Bank, ADB. Ang proyekto ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng gobyerno na modernisahin ang pampublikong transportasyon sa Metro Manila. Ang mga bagong station ay plano ring imodelo sa modernong disenyo ng SM North EDSA Busway Concourse na may mga escalator, elevator, at pasilidad para sa mga PWD, senior citizens, at buntis,
mas madaling paglipat sa pagitan ng mga major road networks at iba pang transport systems sa Metro Manila. Matapos ang tagumpay ng EDSA Bus Carousel, layunin itong bawasan ang matinding trapiko, pabilisin ang biyahe, at agbigay ng maayos na pampublikong transportasyon sa mga estudyante at nagtatrabaho sa Quezon Avenue hanggang UST University Belt Area. Magkakaroon ng dedicated center running lane o sariling linya sa gitna ng kalsada para lamang sa mga pampublikong bus, upang hindi sila maabala ng trapiko ng mga pribadong sasakyan. Ang pamahalaan ang magtatayo ng mga bus station, ngunit ang operasyon at pagpapanatili, operations at maintenance, ay bubuksan sa bidding para sa mga pribadong kumpanya, privatization. Gagamitin ng DOTR ang mga nakalap na karanasan at datos mula sa modernisasyon ng EDSA Busway upang masiguro na ang mga itatayong istasyon sa Espanya Quezon Avenue ay mas accessible, ligtas, at may maayos na daloy. Nilalayo nitong magbigay ng mas mabilis na biyahe para sa tinatayang 200,000 pasahero araw-araw, partikular na dumadaan sa University Belt. Hindi na maiipit ang mga bus sa mabigat na trapiko ng mga pribadong sasakyan dahil sa dedikadong harang o lane. Malaking tulong ito para sa libu-libong estudyante sa University Belt, gaya ng University of Santo Tomas, na kasalukuyang umaasa lang sa mga jeep at siksik ang transportasyon. Mababawasan ang unorganized na sakayan at babaan ng sasakyan na nagdudulot ng buhol-buhol na trapiko sa Quezon Avenue at Espanya, magkakaroon ng mga maayos, ligtas, at itinalagang loading, unloading stations para sa mga pasahero.